Eto, sana maintindihan ng lahat. Kapag kayo po ay may warrant of arrest, hindi nyo po agad yan malalaman katulad ng sa kaso ni Senator Bato de la Rosa sa ICC dahil hindi po kayo bibigyan ng advance copy. Ano yun? Bibigyan ka ng kopya para malaman mo at makapagtago ka pa? Maski kayo po ay may abogado, hindi din bibigyan ng advance copy ng warrant of arrest ang inyong abogado. Hindi po nga ba yung kaso ni dating Pangulong Duterte, nagulat na lang siya pagdating niya mula sa Hong Kong sa airport ng Pilipinas, bigla na lang siyang sinilbihan ng warrant of arrest. Hindi nga ba si dating Pangulong Duterte isang abogado at naging piskal pa? At nung araw na siya ay inaresto at sinilbihan ng warrant of arrest, may kasama din siyang dalawang abogado. Kinwestiyon ba ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga abogado kung bakit wala silang advance copy ng warrant of arrest? Di ba hindi? Kasi nga po, ang kalakaran ng batas ay kapag ang korte ay nag-issue ng warrant of arrest, ito ay ibinibigay sa law enforcer. Pwedeng NBI, pwedeng CIDG, pwedeng pulis. Hindi kasali sa bibigyan ng kopya ng warrant of arrest ang huhulihin o ang kanyang abogado. Ang law enforcer na may tangan ng iyong warrant of arrest ay bigla na lang magpapakita sa iyo at sisilbi ang warrant. Kung ang kaso ay bailable, karapatan mo na magpiyansa agad-agad. Pero kung non-bailable, diretso kang gulungan. Yun ang nangyari kay dating Pangulong Duterte at nakita naman nating lahat yun. Yan pong pagsisilbi ng warrant of arrest, lalo na dito sa Pilipinas, hindi mapapagkaila na madami ding kalokohan dyan. Merong mga tinatawag na laro. Tayo nga po mismo ay napaglaruan ng minsan sa warrant of arrest. Ito po ay nangyari mga 20 taon na nakakalipas sa isa po nating kasong libel. Ang nagdemanda po sa atin ay isang mataas na opisyal, makapangyarihan, maimpluwensya. Di wow! Nagkataon po na yung libel case natin yun laban sa makapangyarihan na opisyal ay wala tayong abogado. Woo! Tayo ang kumatawan sa ating sarili. Ang tawag po doon, prose. Yung nagdemanda po sa atin sa kasong libel, talagang hindi lang makapangyarihan, maloko din. Dahil nga po ang huhulihin, hindi binibigyan ng kopya ng warrant of arrest in advance, hindi mo malalaman na ikaw ay huhulihin na at yun ang nangyari sa atin. Ang nakapagtataka, itong makapangyarihang opisyal ay alam agad na tayo ay subject na ng warrant of arrest. Ang ginawa niya, nag-organize ng mga media para bigyan ng full coverage pag sinilbi na ang warrant of arrest sa atin. Buti na lamang po may isang nagmalasakit sa atin at pinaalam agad sa atin na may ino-organize na coverage sa pag-aresto sa atin. Ang ating pong ginawa ay personal tayong nagtungo mismo dun sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa atin. Ang tawag po doon, voluntary surrender. Dahil nga po voluntary surrender na, hindi na kailangan ng posas, hindi na kailangan ng hulihan at nandun na tayo mismo sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa atin. Aba, umabot pala sa korteng yon ang laro ng makapangyarihang opisyal na nagdemanda sa atin. Mantakin nyo, sinabihan ako na wala daw silang kopya ng warrant of arrest. Ang korte walang kopya ng warrant of arrest. Imagine. Woo! Sabi nila, ang warrant of arrest laban sa akin ay nasa kapulisan na. So ano yun, makikipagkita ako sa mga pulis, hanapin ko sila para pusasan nila ako. Ano sila? Siniswerte. Ang atin pong ginawa ay pumunta tayo sa executive judge para ireklamo yung judge dun sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Ang ating pong reklamo, pinagkakaitan tayo ng kopya ng warrant of arrest at hindi tayo makapagpiyansa.
E di tila napahiya ang executive judge sa naging asal ng isang huwes sa ilalim niya. Agad-agad po, nag-issue ng written order ang executive judge at ito ay sinilbi dun sa isang judge para i-produce ang warrant of arrest laban sa atin. Di nga nagtagal, nagkaroon na ng kopya ng warrant of arrest at tayo ay nakapagpiyansa na. Kalaunan, wala din pong nangyari dun sa kasong libel na isinampa laban sa atin. Tatanungin nyo naman kung ano nangyari sa judge. Siya po ay na-dismiss sa kasong ignorance of the law.